Tanginang yabang-yabang na itong hayop na ito. Tingnan mo. Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito at nakikinig sa inyo. Ulul! Putang ina mo. Anong nakikinig? Hayop ka? Wala kang alam sa bayang Pilipinas kung anong nangyayari. Ni hindi mo nga alam, nagigil na sa iyo taong bayan eh. O ni hindi mo nga alam na ikaw ang pinaka-pinagtatawanan eh sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas. Puta, ito pa matindi ha. Kaya't huwag kayong mahihiya kapag kayo'y may pangangailangan. Sabihan nyo lang itong ating mga LGU. Ulul! Putang ina niyan. Pag meron daw kayo kailangan, pumunta lang daw kayo sa LGU. Gunggong. Putang ina niyo, pupunta ako doon. May kailangan po ako. Sabi po ng presidente, pumunta lang ako sa inyo. Putang ina, anong klaseng ano yan? Anong klaseng utos yan? Gago, hindi nangyayari yan. Putang ina, lokohin mo lelang mo. Hindi ganyan ang ano. Putang ina, ginagaya mo na naman kasi si Duterte. Alam mo, si Duterte ganito siya, anong presidente, no? Kami po ay trabahante ninyo. Ganun si Duterte. Hindi kami ang pagsisilbihan ninyo. Kami ang magsisilbi sa inyo. Kaya sa mga Pilipino dyan, kapag nakita nyo na pumunta kayo sa mga ahensya ng gobyerno, pabanjing-banjing ang mga kupal na mga nasa ahensya ng gobyerno na yan, pabanjing-banjing, mabagal kumilos, pasimasimangot, sampalin nyo. Sabihin nyo, utos ko. Kasi kami ay dapat nagtatrabaho para sa inyo. Sinusweldohan nyo lang kami. Kaya may karapatan kayong magalit sa mga tamad na mga empleyado ng gobyerno. At ito yung number ko, 888. Lahat ng mga kupal na mga nasa ahensya ng gobyerno magsusungit-sungit. Putay, sumbong nyo sa akin. Tatanggalin ko yan. Pagsasasampalin ko pa yan. Ganon. Bongbong, ganun magbigay ng ano, ganun magbigay ng instruction. Hindi po kami natutulog ang pamahalaan. Lagi kami nandito, nakikinig sa inyo, putang ina mo. Ang tagal-tagal na nung bigas, hanggang ngayon wala pa yung 20 pesos, kupal ka. Tapos ngayon sasabihin mo, nakikinig ka sa amin, ulul. Nakita mo ba kung gano'n nakamahal ang presyo ng bilihin sa labas, tolongges ka? Ang dami ng reklamo sa iyo ng tao, Bongbong. Sabi nga ng tao, magpa-drug test ka na, punyemas ka eh. Ano sinasabi mo, nakikinig ka sa amin, putang ina ka? Karamihan ng mga Pilipino ngayon nagsasabi magpa-drug test ka na. Dahil para ka na minsan sabog, para ka na zombie, naglalakad ka na lang. Nang wala ka na sa sarili mo. Di ba ang gusto na yung mangyari, magpa-drug test ka, anong sabi mo? Hindi naman konektado yan sa public office, sa public trust. Tarantado ka pala, kala ko ba nakikinig ka? Tangin na to, fake news talagang hayop, no? Hari ka talaga ng fake news. Wala ka nang matinong sinabi sa buhay mo, ah. Oh, ano pa, di ba ganyan si PRD dati? O, tingnan mo siya, lapit lang kayo sa mga LGU nyo. O, tapos, sabihan nyo, ayun o, may pangangailangan, sabihan nyo itong ating mga LGU. Utang ina, sa tingin mo pa, pag ang tao lumapit sa LGU dahil sa sinabi mo? Ano sasabihin ng LGU? Sabi ni Pangulo, pumunta daw kami dito, may pangangailangan kami, ha? Wala yun, huwag ka maniwala ro, sabog yun. Utay na 20 pesos na kilo nga ng bigas, hindi niya maitupad eh. Ibig sabihin, binudol ka na naman. Huwag kayo maniniwala, magbubudol yun. Pupunta-punta kayo dito, may problema kayo. Tayo na ba't hindi kayo sa kanya magpunta? Ba't dito kayo pupunta? Siya yun na nga ako eh. O, ganyan yan. Ang style niyo bulok. Ano pa sinasabi ng tanga na to? Ang ating mga kalihim ay hindi na natutulog. Putang na, baka mga sabog kayo. Baka mga batak kayo. Kaya hindi na kayo natutulog. Putang ina, lahat yata kayo dyan, mga adik na. O, paano nyo mapapatunayan na hindi kayo adik? Na hindi kayo sabog, hindi kayo bangang. Pucha, magpa-drug test na kayo ngayon na. Ako din. Ayan o. Ano pa sinasabi niya? Alam ko po yan. Hindi na daw natutulog yung mga kasamahan niya. Alam daw niya yan. Paano baka magkaka-jamming kayo? Kaya alam mo na hindi na sila natutulog. Siyempre, kung sabay-sabay kayo nag-jamming, tapos sabay-sabay kayo nagkukwentuhan lang kayo magdamag, siyempre, alam nyo na wala silang tulog. Ako rin, hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matulog, marami pa tayong gagawin. Ulol! Tangina, alam ko kung ba't hindi kayo natutulog. Alam ng taong bayan, BBM, kung ba't hindi kayo natutulog.
Oo, wag mong linlangin ng tao. Kaya hindi kayo natutulog, maganda yung item. O, sasabihin mo, fake news ka, Boss Dada. O, sige nga, pa-drug test ka. Pa-hair follicle test ka. O, dalawa tayo sabay. O, kahit makita mong ano ko, kahit makita mong positive ako sa bagoong, okay lang, ha? Hindi naman ako taga-gobyerno. O, ikaw, o, baka positive ka sa kung ano-anong mga sinisinghot mo, ha? Magpa-drug test ka na para hindi ka na naanuhan. Ang dami-dami mong gagamiting ang dami mong gagamiting analogy, yung hindi pa pagtulog. Alam namin, sir, kung ba't hindi kayo natutulog. Kaya ka hindi natutulog dahil binabantayan mo yung sarili mo. Ayaw mo siguro matulog dahil pag napikit ka, nananaginip ka. Siguro hanggang sa panaginip mo, minumura ka ng taong bayan kaya puro bangungot ang inaabot mo dahil ang dami nagdadasal. Naku, sana bangungutin ng hayop na ito. O, alam mo yan, kaya hindi ka natutulog. Kasi pag natulog ka, baka hindi ka na gumising, baka huling tulog mo na yan. O, ayan mga boss, ha. O, ayan na nga mga boss. O, tingnan yung maigi. O, dahil ayan, si BBM hindi na daw natutulog. Hindi na daw natutulog dahil siya daw po ay nagtatrabaho, masipag daw siya. Utang ina mo, paano ka naging masipag? Wala kang nga nagagawa sa bayang Pilipinas, eh. Tayo nakatatlong taong ka nang nakaupo sa pagka-presidente, wala ka pa nagagawa, eh. Tayo kiniklaim mo pa yung tulay sa ano, ha? Yung tulay sa Mindanao, ha? Sa may kumukonekta sa Davao City at saka dyan sa Samal Island, ha? Puta, ginagrab mo pa yun, ha? Hindi sa iyon kumagga. Lahat ng mga project sa Mindanao, pinahinto mo, ulol. Ano sabi mo? Tanginan nyo, baka hindi na kayo natutulog. Dahil iniisip nyo kung paano ubusin yung pera ng Pilipinas. Aba, mantakin mo, according to Atty. Vic Rodriguez, January pa lang, 65% ng pera natin, inubos na ng mga hayop na yan. 65% ng pera ng Pilipinas, putang ina, nilustay na nila. Hindi naman nilustay, baka naman nilagay sa mga proyekto. Putang ina proyekto, January pa lang, ubos na. 65% na i-release nyo na yung pera. Wala namang ginagawang kalsada, wala namang highway, wala namang ospital na ginagawa, wala namang tulay. Anak ng tinapay, pati nga yata yung subway project, wala nang pera, eh. Ina nyo? Paano ba naman hindi mauubos yung pera na yan? Pucha, ilan yung pumirma sa impeachment ni BP Sara? Di umano, nagkaabutan daw dyan. Style nyo, bulok. Kaya hindi na kayo natutulog dahil pag natutulog kayo, nananaginip kayo. Na ano kayo, nabibilaokan kayo, nababangungot kayo kasi nagdadasal ng taong bayan na sana huling tulog nyo na yan. O dahil sa dami ng mga kinamkam nyo sa pamahalaan, kinamkam yung pera ng taong bayan, kaya ayan, takot na kayo matulog. O kung ano-ano ng mga tinitake ninyo para hindi na kayo makatulog. Kapal ng mukha mo.